Saging na saba na naman ang puputripin natin mga bay at parisan lang natin ng kinilaw na tilapia. Kaya tara mga bay, samahan nyo akong magsipag dito sa amin sa bukid. Magandang umaga mga bay. So ngayong araw pala mga bay, balik na naman tayo sa pagpuputrip dito sa amin sa bukid. Dahil uminit na yung panahon dito sa aming lugar matapos halos isang linggong palaging umuulan dito sa amin sa bukid. Kaya ngayon dahil nag-crave din tayo ng saging na saba tapos parisan natin ng kinilaw na tilapia. Kasi hindi ko pa din nasubukan na magkilaw ng tilapia dito sa amin sa bukid mga bay. Kaya ngayong araw ay susubukan natin kung anong lasa talaga sa kinilaw na tilapia. At sakto may nakita ako dito na saging na saba dito lang malapit sa aking bahay kubo. Kaya agad ko naman pinuntahan nito para makapagsaing na tayo bago ako mamingwit ng kikilawin natin na tilapia. At ang naputol pala natin na saging mga bay ay walang tibag kung tinatawag naman dito sa amin sa bukid. Kaya sobrang ganda talaga nito at malalaki pa yung mga bunga. Kaya pagkarating ko dito sa aking bahay kubo ay agad ko naman tinanggal isa-isa para makatulo yung dagta. Dahil bago natin to ilalagay sa kaldero ay papatuloyin lang natin yung dagta para hindi naman magkadagta yung kaldero na gagamitin natin. Kaya habang pinapatulo natin yung dagta ng saging mga bay, maghahanap na muna ako dito ng bulati dahil ito yung gagamitin natin pamain sa ating kikilawin na tilapia ngayon. Sa unang subok nga pala natin dyan mga bay, medyo nahirapan tayo sa paghuli dahil hindi na sila lumalapit dahil napakain ko na ito. Sa ilang minuto lang ng paghihintay natin mga bay ay nakahuli din tayo pero muntik pang bumalik dun sa malalim. At nung nakahuli na nga ako ng 7 piraso dyan mga bay ay pwede na to dahil ako lang naman yung kakain dito sa amin sa bukid. Dahil medyo malalaki naman yung nahuli natin kaya okay na tong 7 piraso natin na kikilawin. Kaya agad naman akong pumunta dito sa amin sa balon para mahugasan matanggalan ng bitoka at kaliskis. At hiniwa ko lang yung pinakalaman ng tilapia dyan mga bay kasi yun lang yung kikilawin natin ngayon. At hindi ko na pala sinasali yung laman sa bandang buto na dahil matigas yung buto nito. At pangit din siguro kapag yung kinilaw natin na isda ay may buto. Kaya okay na siguro tong ginagawa ko dito kahit kunti lang yung nakuha natin na laman sa tilapia. Basta ang importante walang buto na masali natin sa ating kinilaw. Kaya hinugasan ko lang ng 2 beses dyan mga bay para malinis talaga yung ating kikilawin na tilapia. At yung kinuhaan ng laman ng tilapia mga bay ay may ulam ko pa yun mamayang gabi. Mas maganda siguro kapag kikilawin na tilapia mga bay yung maliliit pa para hindi masyado makapal yung laman niya. Pero okay na to dahil hiwa-hiwain naman na natin to na maliit kaya transition na agad tayo. At matapos nga natin mahiwa-hiwa ng maliit mga bay, ay lagyan lang natin ng konting suka para maluto yung laman at maasim-asim talaga. At dinagdagan ko lang ng konting suka para aasim talaga yung amoy. At bago ko haluan ng panghalo yung ating kinilaw na tilapia mga bay, ito lang muna yung asikasuhin ko yung ating saging. Dahil wala na ding tumutulo na dagdag, kaya ilagay lang natin sa kaldero para makapagsaing na tayo nito. At nung masaing na nga natin yung ating saging mga bay, balikan naman natin yung ating kinilaw na tilapia. Tinanggal ko lang pala yung suka na nilagay natin kanina mga bay bago ko lagyan ng panghalo ng ating kinilaw. At simpleng panghalo lang pala yung lalagay natin sa ating kikilawin na tilapia mga bay. Sibuyas, loya, kalamansi at pamintang durog lang ang inon akong nilagay. At nilagyan ko lang din ng sili kasi masarap naman talaga kapag may sili yung ating kinilaw na isda. At sura pa lang sa ating kinilaw mga bay ay sobrang matatakam ka na talaga. Kaya matapos ko na mailagay yung ating panghalo sa ating kinilaw mga bay ay titimpla ko na, nilagyan ko lang ng konting asin at bitsin at halo-haluin lang natin hanggat mahalo lahat. At pagkatapos natin mahalo ay lagyan lang natin ng konting suka ulit. Ang masarap lang talaga sa kinilaw ay presko yung isda na ginawa natin. Masarap din kapag naluto sa suka yung laman. Kaya tamang halo-halo lang tayo dyan mga bay. At naluto na pala yung ating niluto kanina na saging na saba mga bay, kaya hinango ko na ito. Kaya kung nakaabot ka sa video na to bay, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang simpleng content nito. At sa mga magpapa-shoutout nga pala ay mag-comment lang kayo para sa sunod ko na video ay ma-shoutout ko na kayo dito. At syempre kapag usapang saging saba ay masarap naman talaga kapag parisan natin ng bagoong. Tapos lagyan mo ng kalamansi yung bagoong, mapapasabi ka na lang talaga na sarap. Wala nga pala tayong sibuyas dahon mga bay, meron naman tayong dahon ng tanglad kaya yun na lang yung nilagay ko. Total parehas naman lang yung kulay green. Sa unang kagat mo nga pala sa saging dyan mga bay ay kasing kulay agad ng ngipin ko. Sobrang sarap talaga mga bay lalo na kapag parisan mo talaga ng kinilaw na tilapia. Kapag nakatira ka talaga sa bukid mga bay, ito talaga yung tinapay na original. At mabilis ka din mabusog nito pero matagal din tumatunaw. Kaya hanggang dito lang muna tong video na to bay. Maraming salamat sa panonood.